Isa lang ang sinisigurado ni Zach Lowe na itong si Bronny James ay maglalaro sa opening game ng NBA or should I say ng Lakers. Hindi ito pangkaraniwan sa isang second round pick at late na napili. Sa kahit anong anggulong tingnan, basta second round pick ka at medyo dun ka na sa huli, hindi ka talaga nabibigyan ng playing time at kung mabigyan man garbage time lang yan. Siyempre, dahil yan hoy si Bronny James, siya'y papalaruin. Anak siya ni LeBron. Kahit na second round pick siya at late na siya pinili ng Lakers, siya'y isasabak pa rin sa opening game. Hindi na tayo magbubulag-bulagan pa na iba naman talaga ang turing ng NBA at ng Lakers kay Bronny James. Siyempre, unang-una yung kanyang kontrata sa mga second round pick. Ang kontratang ibinibigay sa kanila ay mga two-way contract lamang. Kaso nanindigan si Rich Paul, ang kanyang agent, na hindi raw niya tatanggapin ang anumang two-way contract para kay Bronny James. Dapat standard contract lamang. Hindi naman ako nang-hate mga idol kay Bronny James. Ipinapaliwanag ko lang kung ano ang kaibahan kung ikaw ay isang ordinaryong manlalaro kumpara sa anak ni LeBron. Ngayon pa man mga idol, ating abangan to kung ano ang maibibigay ni Bronny James para sa Lakers sa opening game. Samantala, magkakaroon muli ng expansion ang Portland Trail Blazers sa WNBA. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y nabigyan ng kupunan dahil way back 2000 hanggang 2022 ay mayroon silang WNBA team. Ang tawag pa nga doon ay Portland Fire. Pero hindi ito lang tagal at sa taong 2002, ito'y nagsara dahil sa problema sa pera. Pero ngayon, ito'y babalik ng mga idol. Mabibigyan muli sila ng kupunan. Kamakailan lang ay nagkaroon din ng WNBA team ang Golden State Warriors at ito'y tinawag na Golden State Valkyrie. Ito ang tamang panahon ngayon para sa mga kupunan sa NBA na wala pang WNBA team na mag-invest dahil lumalago na ang WNBA. Sa isang programa, inamin na rin ni Coach Steve Kerr na mayroon siyang kinainisan kay Draymond Green at ito yung nangyari sa pagitan nila ni Jordan Poole. Hindi lang talaga pagiging isang head coach ang trabaho ni Coach Steve Kerr dito di ba? Ego ang pinag-uusapan dito, sakit sa ulo. Para ka na rin nagbabantay ng mga bata rito di ba? Especially itong sa Draymond Green, sabihin na natin siya yung pinaka-pasaway. Hindi naman talaga bago sa atin itong patungkol sa issue ni Green. Unang-una yung kay Kevin Durant, siya yung naging dahilan kung bakit umalis si KD sa Warriors at si Jordan Poole naman tinanggal ng Golden State Warriors. Idagdag mo pa yung mga labang sinayang ni Draymond Green sa kanyang mga suspensyon, sa mga flagrant foul, di ba? Sa mga ejected moment niya. Ngayon pa man, pinapaera lamang ng Golden State Warriors at ni Coach Steve Kerr ang kanilang professionalism. Yung kay Jordan Poole, para sa akin lang, iyon ho'y malaking pagkakamali ni Draymond Green. Bilang senior niya, kinakailangan niyang taasan yung kanyang pasensya. Pwede naman niyang tanggapin kung ano yung sinabi ni Jordan Poole at hindi siya gagawa ng anumang aksyon. Siyempre sa huli, marerealize din ni Jordan Poole ang kanyang sinabi at siya'y hihingi ng dispensa kay Draymond Green. Pero wala Yan ang isang halimbawa ng walang magandang na ibibigay na resulta, yung pabugso-bugso nating reaksyon sa ating damdamin. Kailangan natin pag-isipan muna yung ating gagawin kung ito ba'y makakabuti hindi lang sa kanya kundi sa buong kupunan, kung ano ang interest na nakataya rito, pansariling interes o interes ng kabuuan. Yan lang muna sa ngayon ang mga ganap sa NBA, and as always, thank you for watching.